Hi, if you are new here, I want to introduce myself again. I am Sheena Bagyua, a former gold jewelry appraiser sa isa sa mga malaking pawn shop dito sa atin sa Pinas. And through my learnings, I created this channel purposely to answer all your queries, questions through making videos, okay? Para mas ma-expand po natin ang inyong mga kaalaman bilang mga gold jewelry investors or jewelers. So please drop down below all your queries, all your questions, at i-compile, sasagutin po natin yan. And you can hit the subscribe button guys para tuloy-tuloy po na ma-notify tayo sa lahat ng ating mga videos, discussions, and at the same time, yung every time na survey natin sa mga presyuhan dito sa yung mga pinakamatataas na may tanggap na mga pawn shop dito sa atin sa Pilipinas. Okay, so please subscribe and okay, let us start again this new topic. Let's go! Okay, hi! Good morning again everyone. Okay, kumusta po kayo dyan sa inyo? Dito sa amin, as you can see sa background natin guys, maliban na medyo madilim yata yung camera natin, ay madilim ang ating paligid, okay? Ang ating mga ulap sa background ay mukhang medyo mabigat na, okay? Kasi nga, wala na, medyo sa ngayon is umuulan na dito sa amin. So, yung ating mga farmers ay medyo nagsisitaniman na sila. Okay, so they are all busy sa ngayon na nagtatanim. Okay, so sabi ko nga kung siguro hindi ako ganito, okay, na bawal ako sa mga ganong trabaho. Malamang sa ngayon guys, tinutulungan ko sila papa at mama na nagtatanim ng mais kasi kalakasan na ng trabaho dito sa amin guys. Okay, pero since ganito po tayo wala tayong magagawa kundi sa bahay lamang. And so, sa inyo po, kumusta dyan guys? Alam ko dito sa atin sa Pinas is ganito na yung ating weather. Medyo hindi na po gaanong mainit. Although, kapag daytime is meron pa rin si haring araw. But usually kapag hapon guys or kapag gabi ay umuulan na. So, connected to this, okay, medyo nahihirapan nga tayong humanap ng pwesto dito sa pinagagawan ng video dahil sabi ko nga outdoor po ako gumagawa ng video dahil ayoko sa bahay, nasusuffocate ako doon sa ingay ng mga pamangkin ko. Okay, dito naman sa labas, medyo nahihirapan tayong humanap ng pwesto since medyo basa nga ang ating paligid. Idagdag pa yung mga aso ko, okay, hindi ko lang maipakita, hindi ko lang may baba itong camera, pero nandito sila sa dito sa harap ko, yung dalawa kong fur babies, mga aso ko. Okay, so let us start again a new topic. Okay, so connected ito sa comment ni Sir Ferdy Franco. Okay, hi again sa inyo Sir Ferdy Franco, maraming salamat po sa patuloy na panonood sa ating mga videos. Okay, and una sa lahat pala, gusto ko ulit magpasalamat sa ating mga new viewers, subscribers. Okay, ito, plug ko na lang yung mga comment niyo pero hindi ko na kayo ma-mention yung mga pangalan ninyo. Okay, in just a second, at least, ang purpose ko kung bakit ko palaging tawag dito, pina-plug itong mga tawag dito mga username nyo, pangalan nyo, this is my way of thanking you guys. Pasasalamat ko ito sa pagparitan nyo sa aking munting channel. At okay, napakalaki po ng pasasalamat ko dahil sabi ko nga po, isa man o dalawa, tatlo ang nadadagdag sa ating mga subscribers, viewers. Okay, lubos po ang aking pasasalamat. Kahit papano siguro, baka lumago kahit papano yung channel natin. Okay? And maraming salamat for leaving your comments kasi po doon tayo nagbe-base. Kung wala itong mga comments, mga katanungan ninyo, hindi magpro-proceed itong mga videos natin. Bakit? Wala na ho akong sasagutin. Okay? So thank you for patuloy na pagdadrop ng inyong mga comments para sa ganun ay may mga nasasagot po tayo at nagagawan ng video. Okay? So, kayo po, nakikita ko sa analytics, okay, may mga nanonood kayo guys, pero magparamdam naman kayo mga silent viewers natin, hindi po yung nanonood at nagla-like lang kayo. Okay, na-appreciate ko po yun, yes, tama. Pero, dyan sa comment section at least magparamdam naman kayo, okay, para po
Tularan nyo, Sir Bonbon, may nakita ako na comment eh. Okay, na at least nasabi niya na nakasubscribe siya. Or hindi yun ang ibig kong sabihin eh. Magparamdam kayo, magtanong kayo kung ano yung mga katanungan ninyo. At sa abot ng ating kaalaman, sabi ko nga po, ay subukan kong sasagutin po ito. Okay? So, again, this is connected po sa katanungan ni Sir Ferdy Franco. Ang topic na i-discuss natin sa ngayon guys is, okay, eto, doon sa nagtatrabaho ako sa pawn shop, lagi itong tinatanong ng mga clients natin. Okay? And dito sa comment section, maliban kay Sir Ferdy Franco na nag-comment nito, may mga nakikita akong nagko-comment nito. Ang katanungan guys is, mas mahal ba ang presyo, value, o tanggap ng mga pawn shops sa mga brand new items? Ano itong mga brand new items? Brand new na alahas, na gold jewelry. Mas mahal ba ang tanggap nila kaysa subasta item or yung mga nanggaling sa subasta displays na mga alahas? Okay. Ang kasagutan natin dyan guys, eto po yun. Okay? Kasi marami ang nalilito dito eh. Pero una guys, tignan natin ito. Outside sa pawn shops, lahat ng bagay guys, kapag naging second hand na siya, matik na yan, less presyo na yan, or mas mababa na ang presyo, or mas mababa na yung mga acceptance, mga tanggap, basta second hand po siya, second hand. Okay, malinaw yon. However guys, pagpasok natin sa pawn shop, okay, eto sasagutin ko kayo dahil nga po matagal tayo sa pawn shop at nakikita natin ito, and ito nga yung goal natin is para po imulat ang mga mata ninyo sa katotohanan inside the pawn shop, nang sa gayon ay mag-guide kayo kung ano nga ba yung mga haka-haka lamang naririnig natin, kung totoo ba yon o hindi, at ano yung mga tama nating gawin o hindi tama nating gawin. Yun yung purpose ng channel natin. So sasagutin ko kayo guys, pagdating inside the pawn shop kasi guys, ang brand new at subasta item, parehas lang po ang value niyan. Maliwanag yun guys. Ang subasta item at ang brand new item, parehas lang po ang presyo niyan. Okay, ganito, may isang senaryo noon nung nag-appraise ako sa nasa pawn shop pa ako. Okay, pagdating ng isang kliyente, nakikita mo na alam mo na yung sa ambience, alam mo na medyo ma-attitude si ma'am. Okay, pagdating niya, busy ako, nagpa-process ako sa harap ng PC ko. Pagdating niya, pag-appraise nga, magpapa-appraise nga ako, pak, sabi niya sa harapan ko yung yung jewelry box niya. Okay, nakalagay pa talaga sa jewelry box. Alam niyo yun yung kapag binili nyo is nakalagay kasi sa box, yung maliit na box. Okay? And sabi niya, brand new yan, sabi niya sa akin. Sige po, sabi ko, pero sa akin kasi is kahit ganun yung medyo ma-attitude si ma'am, pero syempre nasa work tayo, so kailangan natin maging magpakumbaba pa rin tayo. And sabi ko nga po, sige ma'am, sige po, akin na po yung item ninyo at maupo muna kayo at i-appraise ko muna. Hindi makaupo si kliyente, talagang nasa harapan ko. Although sa pawn shops guys, nakikita nyo, di ba may ano naman yan, may mga anong tawag dun guys? Division ba? Basta may mga harang yung mga yan. Okay? Empleyado, and then sa labas is employee, di ba? So kahit tawag dito, medyo may mga hindi man magandang mga kasagutan or whatever is safe naman kami sa loob. Okay? And then, kinuha ko po yung alahas ni ma'am. Sabi ko nga po, i-appraise ko, pero hindi siya makatayo. So, sinayaan ko lang na tumayo si ma'am. And then pagbukas ko ng box ni ma'am, hindi ko inaasahan na, ang inaasahan ko kasi is malaki yung item ni ma'am kasi ganun yung attitude niya yung alam mo yung parang very siya na
magsabi na, oh, brand new yan, sabi niya sa akin. Sige po, sabi ko, pero nung pagbukas ko, napakunot noo ako, guys. Kasi po, sabi ko nga po, since hindi tayo nakabase sa brand new, sa kung brand new man o galing subasta, yung mga alahas ninyo. Okay? Nung tiningnan ko yung alahas ni ma'am, okay, na-press ko, prinesyohan ko, pinakita ko kay ma'am. Ito po, yung, usually kasi, kapag gina-compute na namin, okay, sabihin sa kliyente, ma'am or sir, ganitong karat po yung alahas ninyo, ganitong ang gramo, ito po yung appraisal value. Calculator na yung pinapakita namin sa kanila. Okay, pinakita ko yung sa calculator yung result or yung mismo yung appraisal value ng alahas niya, yung presyo niya. Nagulat si ma'am, parang na-shock si ma'am. Ha? Yan lang, sabi niya sa akin. Brand new yung alahas ko. Okay. Medyo tumaas yung mali yung sabihin kong dugo medyo na ano na yung emotion ko doon. So sabi ko, ma'am, dito po sa pawn shop, hindi po kami nakabase sa kung brand new man yung alahas ninyo or galing po sa subasta. Okay? Nakabase po kami sa karat and sa gramo. Kung ilang karat yung alahas mo at kung ilang gramo yan. Okay? So expect mo na mataas yung alahas mo kung yung alahas mo sana ay mabigat. Okay? Sa gramuhan. Kung yung alahas mo sana ay mataas ang quality or karat. Yun kasi ang measurement natin kapag sa gold jewelry. Ang alahas ni ma'am, guys, 1.7 grams, 18K. So, ano nga asahan nyo doon, guys? Ano nga asahan nyo na presyo doon? Kahit pa pinipilit ni ma'am na brand new yan, sabi ko nga po, hindi doon sa pagiging brand new ang basehan ng presyo. Ganun pa yung sagot sa akin, ha? Brand new yan, bakit ganyan yung presyo? Sabi ko, kaya po, i-explain ko sa kanya, okay? Na, hindi sa pagiging brand new, hindi sa pagiging subasta item lang yan, hindi yun ang basehan natin. Ang basehan sa pawn shops, guys, all pawn shops po yan, okay? I am confident na sasabihin sa inyo, doon po sa karat at gramo ang basehan. Kasi ang computation, guys, ito po ha, gram, okay, kung ilang gram yung alahas mo. For example, kung ito ang gram ng alahas mo is 30 grams, okay, and ang appraisal ng alahas mo is 22K, okay, ang computation yan, guys, is, for example nga, is since 30 grams times yung appraisal rate ng 22K equals appraised value. Yun yung 100% natanggap dyan sa alahas ninyo. So, hindi po nakabase doon sa pagiging subasta or brand new man yan yung alahas mo. Okay, and connected to this, ayoko na, okay, una muna, gusto ko munang humingi, okay, ng pasensya in advance doon sa mga viewers natin na nagsasabi na i-disregard na lang natin ang mga ganitong something negativities. Okay? But, guys, sige, gusto ko munang humingi ng paumanhin sa inyo, okay? Kasi medyo itatakel ko ito or babanggitin ko din ito since connected dito sa topic natin. Ang goal ko dito, hindi po patulan si sir, bagkus gusto kong ibuksan yung mga mata niya sa katotohanan. Okay? Ang comment kasi ni sir, paulit-ulit niyang comment, diyan sa mga every videos ko, diyan sa may mga surveys, kasi we had 3 videos na already, guys. So, may 3 videos na tayo dyan sa mga surveys or yung highest appraisal rate dito sa Pinas. Lagi kong nakikita, pagbukas ko ng YouTube studio app ko, comment niya na naman ang nakikita ko. At paulit-ulit ang comment niya, guys. Sabi niya, bakit mas mahal yung alahas mo? Yung sa akin brand new. Wow. Wow, sir. Paulit-ulit mong sinasabi na brand new yung alahas mo. Okay, noong una, maayos kitang sinagot. Maayos kitang nireplyan. Maayos akong nagpaliwanag. Okay, anong pinaliwanag ko? Yun yung sinabi ko na discuss ko kanina, na sabi ko nga po, hindi sa pagiging brand new, hindi sa pagiging subasta ang basehan ng mga appraisers. Okay? Pero, hindi ko alam kung nabasa mo or you are arrogant.
Lagi mo dyan sa comment section, pagbukas ko, comment mo ang nandyan. At paulit-ulit yung comment mo, okay lang sana, tanggap ko yan. Okay, kung ang paraan sana yung comment mo, sana isabihin na bakit mas mataas naman yung tanggap dyan sa alahas mo? Eh yung alahas ko, mas mataas ang karat at mas mataas yung gramo dyan sa pina-appraise mo na alahas. Tanggap ko yun, tama yung tanong mo na yun sir, sana, kung ganon. At kahit ulit-ulit na ganon yung kino-comment mo, tanggap ko yun, okay lang yun. Pero ang sinasabi mo, palagi mong sinasabi is, bakit naman mas mahal yung alahas mo? Eh sa akin, brand new. Again, brand new, take note, 3 times ka nang nag-comment dyan sa mga, 3 times, or how many times ka nang nagko-comment dyan. Hindi ibig sabihin na hindi na kita nire-replyan ay hindi ko na nakikita yung comment mo. Gusto ko na through this video, alam ko nakasubscribe ka sir kasi palagi kang nagko-comment eh. Alam ko nakasubscribe ka kasi nanonotify ka at palagi mong pinapanood yung video, or hindi ko alam kung pinapanood mo bas or talagang nagmamayabang ka lang dyan sa comment section. Mahiya ka naman sir. Okay? Kung nagbabasa ka dyan sa comment section, huwag ka nang mahiya sa akin. Pero sa mga viewers natin, sir, kung nakita mo sa comment section, ang mga viewers natin, nandyan sa abroad yung mga yan. Bakit? Kasi dyan nga po, usually abroad ang, yes, tama, abroad ang suppliers ng ating mga gold jewelries, ang ating mga alahas. E yung mga yan, yung mga viewers natin na yan, brand new din po yung mga alahas nila. Ano ang gusto kong ipaarating sa'yo? Hindi lang ikaw ang brand new ang alahas. Okay? Kaya sana po ay mahiya ka na palagi mong you are boasting na brand new yung alahas mo. Okay? Sana po next time hindi ko na makita ang ganitong comment. Okay? Kasi sabi po ulit-ulit kong sinasabi, wag ka nang, sabi ko kahit wag ka nang, kahit hayaan mo na sa akin, okay, na medyo, hayaan mo na ang feeling ko or yung pakiramdam ko na nakakabasa nun. Pero kung gusto kong buksan ang mga mata mo na hindi lang ikaw ang bago ang alahas or brand new ang alahas. Lahat po ng viewers natin, most of them are brand new ang mga alahas. Kaya hindi mo kailangang ipagmayabang na brand new yung alahas mo. Okay? Ibato nyo lahat ng critics, sabi ko nga sa akin, pero sa akin, tama. Okay? Na hindi ako robot. May emotion din ako guys. Hindi ibig sabihin napakaliit man ng channel ko, pero hindi ibig sabihin na wala na akong karapatan na express kung ano ang opinion ko. Okay, so dito sa channel ko, hindi ko kailangan ng mayabang. Kahit po bilang na bilang ang mga viewers, subscribers ko, ang ayoko lang talaga, kahit ibato nyo lahat ng critics sa akin, ayoko lang yung to the point na mayabang kayo. Okay? So sana po ay through this video makita mo sir, and mapuputol na yung palagi mong pagmamayabang dyan na brand new yung alas mo sa comment section. Dahil uulitin ko, pagdating sa pawn shop, walang pakialam ang mga pawn shop, mga appraisers, kung galing man yan sa subasta or brand new yung alahas mo. Okay? Bakit? Nung nagpapa-appraise pa kayo, yung mga pawners natin, okay, yung palagi mga nagpapa-appraise, ano ang tinatanong ng mga appraisers? Tinatanong ba nila kung brand new or galing subasta yung alahas nyo? Hindi. Okay? Ang tinatanong nila, sir, nasan na po ba ninyo itong alahas ninyo? Sa ibang pawn shop? Nasan na po ba ninyo dito yung alahas? Bakit? Kasi record yung tinatrack nila. But again, hindi po yung brand new. Okay? Again, hindi yung pagiging brand new ng alahas mo. Hindi yun nakaka-apekto sa presyohan sa pawn shop. Okay? So, gusto ko nang i-end itong video, okay? Kailangan ko nang i-end dahil medyo mahaba na ang ating video. Okay, so please drop down below lahat po ng mga queries, yung mga katanungan ninyo. At sabi ko nga po, through answering, through videos, sinasagot ko yan, or dyan mismo sa comment section, sinasagot ko po yung mga katanungan ninyo. Okay, so please, if you find this video informative to you or this channel as a whole, okay, please support me by browsing, watching all my videos, especially sa mga about gold jewelry. You can drop all your queries, questions. You can give me likes. You can share all my videos. Maraming salamat, nakikita ko may mga nag-share na ng videos ko. And maraming salamat po. Okay? So, once again, bye-bye everyone. Ingat po tayong lahat.